The Mysterious Intern. Kabanata 38. Si Dr. Allison ay hindi pa umalis. Ang sasakyan niya ay nandito pa rin. Pagkalabas pa lang ng itim na Audi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gate ng ospital, isang grupo ng mga reporter ang nagmadaling pumunta sa underground parking ng ospital at naghanap sa loob. Di nagtagal, natagpuan nila ito. Ang sasakyan ni Dr. Allison Zhao. Isang pulang BMW ang sasakyan ni Dr. Allison Zhao. Alam ito ng maraming tao sa ospital. Madali nilang nalaman ito nang magtanong, hindi na kailangan pang magsumikap. Pagkakita sa sasakyan ni Dr. Allison Zhao, agad na nagningges ang mga mata ng mga reporter. Kanina lang ay nagmamadali silang bumaba mula sa operating room sa ika-10 palapag hanggang sa lobby sa unang palapag. Hinahanap nila si Dr. Allison Zhao sa lobby pero hindi nila ito nahanap. Kasabay nito, tinanong nila ang iba kung pumunta ba si Dr. Allison Zhao sa unang palapag, at nagmadali silang pumunta sa underground parking. Kanina pa, akala nila ay umalis na si Dr. Allison Zhao, at halos mawala na sila ng pag-asa. Ngayon na nakita na nila ang sasakyan ni Dr. Allison Zhao, muling sumibol ang pag-asa sa kanilang mga puso. Tara na, maghiwa-hiwalay tayo para maghanap, dapat nating mahanap si Dr. Allison. Oo nga, dahil nandito ang sasakyan niya, hindi pa siya umalis sa ospital. Kakatapos lang niya ng operasyon, siguradong may pupuntahan siya para kumain at magpahinga. Ang ilan sa atin ay pumunta sa cafeteria para maghanap, at ang iba naman ay pumunta sa opisina niya. May mga reporter na mas mabilis mag-isip. Mabilis nilang nilinaw ang kanilang mga iniisip at gumawa ng desisyon. Para sa iisang layunin, mabilis silang nagkasundo. Kaya naman, isang grupo ng mga reporter ang muling nagsipag-takbuhan mula sa underground parking at nagmadali patungo sa kantin ng ospital at sa opisina ni Dr. Allison Zhao sa neurosurgery, at sa ibang mga lugar kung saan malamang na mapupuntahan si Dr. Allison Zhao. Bagamat ang Beijing 3rd Hospital ay isang tertiary hospital din, hindi ito isang napakalaking ospital. Sa Yanjing, isang lungsod na siksikan ang mga tao, hindi naman ito kalakihan. Di nagtagal, halos lahat na ng lugar sa Beijing 3rd Hospital ay naghanap na ng mga reporter. Wala siya sa cafeteria, kumusta naman sa inyo? Wala rin siya sa neurosurgery, kumusta naman sa inyo? Nang maghanap na ang grupo ng mga reporter sa lahat ng lugar na maaari nilang puntahan, at bumalik sa lobby sa unang palapag para magtipon-tipon, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago na, habang isa-isang iniulat ng mga kasamahan ang sitwasyon, ang mga mukha ng mga reporter ay halos umiyak na. Pakiramdam nila ay pinaikot sila ni Dr. Allison Zhao. Mukhang niloko tayo, baka hindi gamit ni Dr. Allison ang sariling sasakyan niya. Isang reporter ang sa wakas ay nagsabi ng malupit na katotohanan ito habang umiiyak. Dahil walang nagsalita sa mga reporter, lahat sila ay natahimik. Sa kanilang mga puso, nahulaan na nila ang posibleng malupit na katotohanan ito. Umuwi na tayo, wala na tayong magagawa rito. Sa wakas, isang reporter ang walang magawa na nagangat ng ulo, kinuha ang gamit, at tumalikod patungo sa pinto ng ospital. Pagkalakad ng ilang hakbang, huminto siya at lumingon sa direksyon ng ospital. Isang matinding pagkadismaya ang makikita sa kanyang mga mata. Bilang isang veterano na reporter na maraming taon nang nag-i-interview at may malawak na karanasan, naka-interview na siya ng napakaraming mahahalagang balita, ngunit ngayon ay nabigo siya sa isang maliit na ospital, at hindi niya nakuha ang 2 pangunahing tauhan, na talagang ikinaiinis niya. Umuwi na tayo. Isa-isa ring nagangat ng ulo ang iba pang mga reporter at walang magawa na tumalikod. Ang kanilang mga mata ay pareho sa mga mata ng veterano na reporter. Napaka-disappointed nila dahil nagmadali silang gumising ng maaga, pero hindi nila nakuha ang core content, talagang nakakadismaya. Ngunit kahit gaano pa sila kadismaya, alam din nila na mahirap nang makakuha ng anumang impormasyon dito ngayon. Tiyak na umalis na si Dr. Allison sa ospital. Hindi na niya sila hihintayin sa ospital. Kung naghahanap sila ng gulo, mas mabuting umuwi na lang at magsulat ng kanilang manuscript, at tingnan kung may iba pa. Di nagtagal, lahat ng masisiglang reporter sa lobby ay umalis na nang may pagkadismaya. Iilan na lang ang ayaw pang umalis, patuloy pa ring naghihintay sa underground parking at sa entrance ng ospital, para sana maghintay kay Dr. Allison Zhao. Pagkakita na sa wakas ay umalis na ang mga reporter, nakahinga na ng maluwag ang mga tauhan sa outpatient at pharmacy sa unang palapag ng ospital, at sa wakas ay nakabalik na sila sa normal nilang trabaho. Ang ingay na ginawa ng mga reporter kanina ay napakalakas, isa-isa silang parang mga lobo at tigre.
Kahit alam nilang hinahanap nila si Dr. Allison Zhao at walang kinalaman sa kanila, kinabahan pa rin sila. Hindi alam ni Brian Ye na pagkaalis niya, ang mga reporter na niloko niya ay nagwawala na. Para malaman ang kanyang pagkatao, halos matrap nila si Dr. Allison Zhao, halos magkaroon ng away. Habang ang mga reporter ay frantically na naghahanap kay Dr. Allison Zhao sa ospital, siya ay nakaupo na sa ikalimang palapag ng Duyuhao Supermarket, at kumakain ng masarap na pagkain sa Sichuan restaurant kung saan dinala siya ni Michelle Fang noong nakaraan. Nang umalis siya sa ospital, hindi niya alam kung bakit, nang maramdaman niya ang matinding gutom na halos nasa dibdib at likod na niya, bigla niyang naisip ang restaurant na ito, at nagpas siyang magmaneho na lang papunta doon at pakainin ang kanyang tiyan. Dahil wala sina Michelle Fang at Edna Joe na nanunood, at si Brian Ye mismo ang nagbabayad, naging bastos si Brian Ye at halos lahat ng pagkain sa restaurant na ito ay inorder niya. Kaya naman nang mag-order, inakala ng waiter na nagkamali si Brian Ye, at paulit-ulit siyang tinanong. Pagkatapos kumpirmahin na siya mismo ang kakain, pinayuhan siya nito ng ilang beses na huwag nang mag-order ng ganoon karami, pero nagkibit-balikat lang si Brian Ye, at tinanggihan ang kabaitan ng waiter, at pinagsilbihan na lang ang lahat ng inorder niya. Biruin mo, medyo nag-aalala si Brian Ye na mag-order ng napakaraming pagkain. Nakakain na siya rito noon, at alam niya ang laki ng mga pagkain. Nang makita na determinado si Brian Ye, hindi na siya pinilit ng waiter. Muling tumingin ang waiter kay Brian Ye na may paghamak. Hindi na niya inabalang ibuhos ang tsaa, at nagmadali na siyang mag-order para kay Brian Ye. Matapos sabihin ng waiter na nag-order kay Brian Ye sa kanyang mga kasamahan ang ginawa ni Brian Ye, lahat ng waiter sa restaurant ay tumingin kay Brian Ye na may paghamak. Pakiramdam nila ay isang probinsyano lang si Brian Ye, o isang bagong mayaman. Pati ang manager ng restaurant ay nakaramdam ng sama ng loob kay Brian Ye. Pakiramdam niya ay isang pag-aaksaya ang ginawa ni Brian Ye, pero hindi na niya ito ipinahalata. Kahit sino man si Brian Ye, basta't kumakain siya sa restaurant, siya ay isang customer. Ramdam ni Brian Ye ang pagtrato sa kanya ng mga waiter at manager ng restaurant, pero hindi niya ito masyadong pinansin. Hindi siya isang taong nagpapaapekto sa opinyon ng iba, lalo na sa mga hindi niya kilala. Dahil huli na si Brian Ye, lampas na sa peak hour ng tanghalian, at araw ng trabaho ngayon, kakaunti lang ang tao sa restaurant. Di nagtagal, sunod-sunod na ang pagdating ng mga inorder niyang pagkain. Si Brian Ye, na gutom na, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras, at agad na kumain ng marami. Ang sarap naman ng pagkain sa restaurant na ito. Bukod sa iba pa, masarap, maanghang, at nakakatuwa. Habang kumakain ng mga ordinaryong pagkain, hindi maiwasang puriin ni Brian Ye sa kanyang puso ang chef ng restaurant na ito. Iniisip pa niya kung maglalaan siya ng oras kada linggo para kumain dito. At nang umihip ang hangin kay Brian Ye. Lahat ng waiter sa mga restaurant ay natulala. Ito ba ang muling pagkabuhay ng isang gutom na multo? Ito ba ilang araw na siyang nagugutom? Ang paraan ng pagkain niya ay sobra. Pati ang manager ng restaurant ay inakala na si Brian Ye ay isang pulubi na hindi kayang magbayad at kakain ng libre. Lihim niyang inutusan ang mga tauhan niya na makipag-ugnayan sa security guard at maging handa anumang oras. Maingat nilang binabantayan si Brian Ye, at sa sandaling may gawin si Brian Ye, tulad ng pagtayo para pumunta sa banyo, lalapit sila at pipigilan si Brian Ye. Karaniwan na, base sa kanyang karanasan, ganito ang ginagawa ng mga taong ito. Magpapanggap silang mayaman, mag-o-order ng maraming pagkain para maging masaya, at pagkatapos ay kakain ng ilang pagkain para mabusog. Sasabihin nilang pupunta sa banyo, at saka sila tatakas. Bata, kung gusto mong maglaro ng trick sa akin, tiyak na mapapahiya ka sa akin. Lihim nang umisi ang manager ng restaurant sa kanyang puso, at handa na siyang umatake anumang oras. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang nagbago ang mukha ng manager ng restaurant. Nakainan niya ang 4 o 5 putahe, pero wala pa ring ginagawang kakaiba si Brian Ye. Nakayuko pa rin siya at patuloy na kumakain. Mukhang masaya siya. Sige, lalaki, muling pagkabuhay ba talaga ng isang gutom na multo? Tingnan natin, ilang putahe kaya ang makakain niya. Lihim na umungol ang manager ng restaurant. Hindi talaga siya naniniwala na makakakain si Brian Ye ng ganoon karami. Kahit kalahati pa lang, hindi siya naniniwala na makakain ito ni Brian Ye. Mas lalo siyang nakakaramdam ng problema kay Brian Ye at dapat siyang bantayan.
Ngunit sa isang iglap, kalahati na ang nakain ni Brian Ye, pero wala pa ring balak huminto si Brian Ye, patuloy pa rin siya sa pagkain. Manager, ang lalaking ito. Ang takaw. Lahat ng waiter sa restaurant ay natulala. Hindi na nila pinansin ang ginagawa nila. Tinitigan lang nila si Brian Ye na kumakain, buti na lang at wala na silang gaanong trabaho. Hindi sumagot ang manager dahil natulala na rin siya, at lubos na nagulat kay Brian Ye. Maraming taon na siyang nasa industriya ng pagkain, pero hindi pa siya nakakakita ng taong kumakain ng ganoon karami. Hindi lang ang mga waiter at manager ng restaurant ang nagulat kay Brian Ye, pati na rin ang iba pang mga customer sa restaurant na kumakain pa rin, hindi na nila pinansin ang pagkain nila, lahat sila ay nanlalaki ang mga mata at gulat na nakatingin sa pagkain ni Brian Ye. Huwag na ninyong pansinin, bantayan ninyo siya, siguraduhing magbabayad siya bago umalis, kung hindi magbabayad, huwag ninyong hayaang umalis. Sa wakas ay nakabawi na ang manager mula sa malaking pagkagulat, huminga ng malalim, at mahinahong nagsalita sa waiter. Ang ikinakatakot ng manager ng restaurant ay hindi naman nangyari. Si Brian Ye ay walang ginawa habang kumakain. Itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo hanggang sa maubos na ang lahat ng pagkain. Sapat na. Ang galing. Matapos lunukan ang huling piraso ng gulay, hinimas ni Brian Ye ang kanyang namamagang tiyan, nagangat ng ulo, at sumandal sa likod ng upuan, may ekspresyon ng hindi mapapantayang kasiyahan at kaginhawaan sa kanyang mukha. Kahit tanghali na, nang makalabas siya ng ospital, nakaramdam si Brian Ye ng pagbawas ng pagod at pagkahapo, para bang lubos na napunan ang kanyang enerhiya. Sa restaurant, pati na ang manager ng restaurant, lahat ay natulala. Ito ba ang alamat na malakas kumain? Kahit malakas kumain, hindi naman ganito ka-exaggerate. Ang dami niyang kinain, saan kaya iyon napunta? Ito ang tanong na nasa isip ng lahat. Hindi nila maisip kung paano kaya kinaya ni Brian Ye, na mukhang wala pang 150 kilo, ang napakaraming pagkain. 100 putahe iyon. Mayroon ding ilang mangkok ng kanin. Paano kaya aabot ng higit sa 10 kilo ang kabuuan? At uminom pa siya ng maraming tsaa. Kahit tubig lang ang inumin mo at higit sa 10 kilo, hindi mo kaya iyon maiinom, di ba? At baka kailangan mo pang pumunta sa banyo, di ba? Pero ang lalaking ito, hindi man lang gumalaw. Ang manager ng restaurant na lubos na nagulat ay tuluyan ng natulala, maingat na binabantayan si Brian Ye, baka tumakas si Brian Ye, kumakain ng masasarap na pagkain. Sa puntong ito, lahat sila ay wala ng pakialam. Boss, bayaran na po. Hanggang sa makakain at makalunok na si Brian Ye, nasiyahan na siya, at sumigaw para magbayad, biglang natauhan ang manager ng restaurant. Nagmadali siyang sumagot ng, sige po. At agad na nagtrabaho. Boss, 728 piso ang kabuuan, tanggalin na lang natin ang sentimo, 720 piso na lang po. Di nagtagal, kinuwente na ng manager ng restaurant ang order at ibinigay mismo kay Brian Ye. Pakiswipe na lang po ang inyong card. Kinuha ni Brian Ye ang kanyang bank card at ibinigay sa manager ng restaurant. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa ospital, kaya kakaunti lang ang pagkakataon na gumastos siya ng pera, at wala talaga siyang ugali na magdala ng maraming pera. Ito ay nang kunin ng manager ng restaurant ang card ni Brian Ye, hindi niya ito gaanong pinansin, at wala siyang naramdaman, pero nang makuha niya ang card at handa na itong i-swipe, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagtrabaho siya sa isang restaurant ng isang 5-star hotel sa loob ng ilang panahon. Dahil sa karanasang iyon, kaya niyang talunin ang kanyang mga kakumpetensya sa interview at maging ang pinakamataas na namamahala sa restaurant. Habang nagtatrabaho sa restaurant ng 5-star hotel na iyon, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang isang bank card na eksaktong kapareho ng bank card ni Brian Ye ng 2 beses. Ito ay isang black gold card ng isang sikat na international bank. Lahat ng cardholder ay mga high-end customer sa buong mundo, na may minimum na $50 milyon o higit pa, at nakikinabang sa first-class services ng bank. Maraming high-end restaurants at mga malalaking luxury brands ang nagbibigay ng discount. Dahil ipinagmalaki sa kanya ng kanyang manager noon, ang top person in charge ng 5-star hotel restaurant, ang pinagmula ng bank card na ito, kaya naman naalala niya ito. Ang lalaking ito, na mukhang nakasuot ng ordinaryong damit, ay halos ituring na isang ordinaryong customer kanina. Mayroon pala siyang ganitong bank card. Isang malakas na pagkagulat ang naramdaman ng manager ng restaurant, para bang may bagyo sa kanyang puso. May problema ba? May problema ba sa card ko?
Hindi mapigil ang magtanong ni Brian Ye nang makita niya ang manager ng restaurant na nakatitig sa kanyang card, pero nagdadalawang isip na i-swipe ito. Ah, wala pong problema, i-swipe ko na po agad ang inyong card. Biglang natauhan ang manager ng restaurant, at mabilis na nagsalita, habang nagsasalita siya, wala na ang dating gun at casual na ekspresyon sa kanyang mukha, pero isang magalang na ekspresyon na ang nasa kanyang mukha. Ito ang kapangyarihan ng pera at katayuan. Matapos malaman na si Brian Ye ay maaaring isang mayaman na may hindi bababa sa $50 milyon o higit pa, kusang nagkaroon ng respeto ang manager ng restaurant kay Brian Ye. Nang malaman na walang problema sa kanyang card, nakahinga ng maluwag si Brian Ye, pero sa palagay niya, sa normal na sitwasyon, walang problema sa kanyang card. Ang proseso ng pag-swipe ng card ay napakasimple. Matapos matukoy ang halaga at lagdaan ng resibo, tumayo si Brian Ye at handa nang umalis. Sir, sandali lang po. Pero nang aalis na si Brian Ye, pinigilan siya ng manager ng restaurant. Ha? May iba pa po ba? Lumingon si Brian Ye at nagtanong na may pagtataka. Sir, ito po ay isang limited VIP card para sa aming restaurant. Gamit ang card na ito, makakakuha po kayo ng 20% discount sa inyong pagkain. Nagmadali ang manager ng restaurant na kumuha ng magandang card sa counter, mabilis na lumapit kay Brian Ye, at ibinigay ang card kay Brian Ye. Sana po ay madalas kayong bumisita sa aming restaurant sa hinaharap, kung magugustuhan ninyo ang pagkain sa aming restaurant. Maaari rin po kayong magdala ng inyong mga kaibigan para kumain. Matapos magsalita, same time na tinitigan ng manager ng restaurant si Brian Ye, umaasa na tatanggapin ni Brian Ye ang VIP card na ito. Sa sandaling matapos niyang i-swipe ang card para kay Brian Ye, ang kanyang maraming taon na karanasan sa pagtatrabaho ay nagparamdam sa kanya na ito ay isang oportunidad, at dapat niyang makuha ang oportunidad na ito. Isang customer ito na may black gold card mula sa isang kilalang bangko. Ang kanyang pagkatao at katayuan ay tiyak na hindi simple. Ang isang customer na tulad nito ay maaaring ituring na isang high-end customer. Maaaring siya ay isang kilalang tao. Kung ipapalaganap ito sa hinaharap, maaaring magdulot ito ng malaking oportunidad sa kanilang restaurant. Kahit hindi siya isang kilalang tao, pero isang tahimik na mayaman, malamang na mayroon siyang mga kilalang kaibigan. Kailangan lang niyang dalhin sila rito para kumain ng minsan, at magdadala ito ng malaking popularidad sa kanilang restaurant. Kung sakali, kahit wala siyang mga kilalang kaibigan, o hindi niya dadalhin ang mga kilalang kaibigan niya para kumain, sa antas ng pagkonsumo ng mayamang ito, maaari niyang makuha ang kanyang pabor at pagkilala, at hayaan siyang bumalik para kumain ng madalas. Makakapagdulot ito ng malaking kita sa restaurant. Ito. Hindi naman maganda kung hindi ako magbabayad. Medyo nag-alinlangan si Brian Ye. Hindi siya isang taong mahilig sa libre. Ayaw niyang may utang na loob ng walang dahilan. Sir, ito po ay para magpasalamat sa inyong pag-appreciate sa pagkain sa aming restaurant. Basta't bumibisita po kayo sa aming restaurant paminsan-minsan sa hinaharap, tanggapin na lang po ninyo ito. Siyempre, hindi sasabihin ng manager ng restaurant ang tunay na nasa kanyang isip, pero nag-imbento na lang siya ng dahilan. Matapos magsalita, muli niyang tinitigan si Brian Ye. Sige. Salamat. Nang makita ang same time na ekspresyon ng manager ng restaurant, hindi na nag-abala pa si Brian Ye, at tinanggap ang VIP card na ito. Plano naman niyang bumalik at kumain ng madalas. Talagang karapat-dapat sa isang super rich. Iba ang pananaw. Habang pinapanood ang pag-alis ni Brian Ye, hindi maiwasang mapakita ng manager ng restaurant ang isang pahiwatig ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang VIP card na ibinigay ng libre ay tinanggap agad ng isang ordinaryong tao, kailangan pa niyang magtanong, at handang tanggapin. Pagkalabas ng restaurant, naalala ni Brian Ye. Pagkatapos ng operasyon, hindi pa pala niya binubuksan ang kanyang cellphone, kaya naman dali-dali niya itong binuksan. Pagkabukas pa lang ng telepono, sunod-sunod na tumunog ang mga message ringtone, ikinagulat ni Brian Ye. Simula nang bumalik siya sa China at bumili ng cellphone at numero, hindi pa niya naranasan na makatanggap ng napakaraming mensahe ng sunod-sunod. Matapos ma-start ng tuluyan ang system at ma-receive ang impormasyon sa telepono, mabilis na binuksan ni Brian Ye ang screen at binasa ang mga impormasyon. Matapos basahin ang mga impormasyon, hindi maiwasang magulat muli si Brian Ye. Bukod sa 2 o 3 promotional messages, karamihan sa mga mensahe ay mga paalala ng mga missed calls. Galing kina Dr. Thomas Wang, Dr. Allison Zhao, at isa pa. Kay Michelle Fang.
Nang makita ang pangalang Michelle Fang sa mensahe, hindi maiwasang matigilan si Brian Ye. Ang swerte naman. Kakatapos lang niyang kumain, at tumawag si Michelle Fang. Bukod sa mga missed call reminder, ang iba pa ay mga mensaheng ipinadala nila. Si Dr. Thomas Wang ay nagtatanong kung nasaan siya, kung bakit hindi niya sinasagot ang telepono, kung may problema ba siya, kung kailangan niya ba ng tulong, ang pag-aalala ay makikita sa mensahe. Ang mensahe ni Dr. Allison Zhao ay simple lang, pinapabalik tawag lang siya, pero ang tatlong missed calls ay nagpapaliwanag na ng kanyang pag-aalala. Samantala, si Michelle Fang ay maraming sinabi niya na kakababa lang niya ng international flight at kaka-rating lang niya sa China. Tinanong niya kung libre si Brian Ye at gusto niya itong yayain kumain. Puno ito ng excitement at saya. Sa wakas, matapos basahin ang mga mensahe isa-isa, mabilis na tinawagan ni Brian Ye ang mga ito isa-isa. Ang una niyang sinagot ay ang tawag ni Dr. Thomas Wang. Si Dr. Thomas Wang ay hindi lang ang kanyang boss, pero sa loob ng ilang panahon, naging parang ama at nakatatanda na siya sa puso ni Brian Ye. Wala namang importanteng pinag-usapan si Dr. Thomas Wang tungkol lang sa trabaho. Gusto niyang malaman kung kailan makakabalik sa trabaho si Brian Ye. Bukod doon, medyo nag-aalala siya sa nangyari kay Brian Ye at tinanong kung kailangan niya ba ng tulong. Bihira kasing mag-absent si Brian Ye, kaya medyo unusual ang biglaang pag-absent niya. Naramdaman ni Brian Ye ang pag-aalala ni Dr. Thomas Wang sa kanya sa telepono, hindi maiwasang matouch muli si Brian Ye. Mabilis niya itong ipinaliwanag ang sitwasyon at sinabing wala siyang problema at hindi niya kailangan ang tulong nito, at pagkatapos ay humingi ulit ng tawad kay Dr. Thomas Wang sa pag-absent niya ngayon. Sinabi niyang babalik siya bukas at magtatrabaho ng mabuti. Kahit ang dahilan ng pag-absent niya ngayon ay ang pagliligtas ng tao, naniniwala si Brian Ye, na matagal nang nanirahan sa ibang bansa, na personal niyang responsibilidad ito, at hindi ito dahilan para maantala ang kanyang trabaho. Kahit ano pa ang dahilan, naantala niya ang kanyang trabaho. Ito ay isang katotohanan, kaya dapat humingi ng tawad. Matapos patayin ang tawag ni Dr. Thomas Wang, mabilis na tinawagan ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao. Ang mga salita ni Dr. Allison Zhao ay simple at diretso, okay ka lang ba? Ito ang unang sinabi ni Dr. Allison Zhao. Kahit simple lang, natouch pa rin si Brian Ye. Alam niya na sa pagkatao ni Dr. Allison Zhao, hindi madaling masabi ang tatlong salitang iyon. Bakit kailangan mong manatili sa internal medicine? Bakit hindi mo sinasabi sa iba kung sino ka? Matapos makinig kay Brian Ye na ipinaliwanag kung bakit hindi niya nasagot ang telepono kanina, at nalaman na wala namang problema si Brian Ye, nanahimik si Dr. Allison Zhao sandali, at nagtanong ng isang tanong na gusto ng maraming tao na itanong. Opo, Dr. Allison, maniwala po kayo sa akin. May mga problema po talaga ako. Tungkol naman sa mga specific na dahilan, hindi ko pa po masasabi sa inyo. Medyo nahihiya si Brian Ye. Gagawin ko po ang lahat para itago ito sa inyo, pero dapat kayong maging handa na maaaring matuklasan kayo ng iba. Matapos manahimik si Dr. Allison Zhao sandali, sa wakas ay hindi na niya ulit tinanong si Brian Ye, nagsabi lang siya ng isang salita. Ang mga pangyayari ngayon, ang kaguluhan, ay napakalaki, kahit siya, hindi niya masisiguro ang pagkatao ni Brian Ye at maitago ito. Kaya niya lang itago ang sikreto ni Brian Ye hanggat maaari, at least, hindi ito lalabas sa kanya. Nanahimik si Brian Ye sandali. Alam niya ang ibig sabihin ni Dr. Allison Zhao, at alam din niya na may posibilidad na mangyari ang sinabi nito. Napakataas ng atensyon na nakukuha ng operasyong ito. Sa operating room, nagdesisyon siyang sundin ang sinabi ni Dr. Allison Zhao at maging ang chief surgeon ng operasyon na ito, o sa madaling salita, nang mangako siya kay Dr. Allison Zhao at kay Renato Huang, at nagdesisyon na iligtas ito, handa na ang kanyang puso. Iniisip niya na ang kanyang pagkatao ay maaaring malaman. Walang sikretong hindi nalalaman, at ang apoy ay hindi matatago sa papel. Hinihingi niya ngayon kay Dr. Allison Zhao na itago ang kanyang sikreto, ibig sabihin, maaari niya itong maantala ng isang araw. Ngunit matapos manahimik sandali, nagpasalamat pa rin siya ng taos-puso, salamat po. Alam niya na ang paggawa ni Dr. Allison Zhao nito para sa kanya ay hindi madali, at ipinapakita nito na itinuturing na niya itong kaibigan. Walang anuman, sorry sa nangyari sa'yo. May bakas ng pagsisisi sa tono ni Dr. Allison Zhao. Kung hindi dahil sa kanyang kapabayaan at nalaman ang balita, hindi sana nagkaroon ng ganito kalaking kaguluhan ang operasyon, at hindi sana ganito kataas ang posibilidad na malaman ang pagkatao ni Brian Ye.
Dr. Allison, hanggang dito na lang po ang usapan, kalimutan na natin ito. Ngumiti si Brian Ye. Kahit ano pa man, nangyari na ang mga bagay-bagay, at walang silbi na pag-usapan pa ang tama o mali. Bukod pa rito, naniniwala rin siya na hindi naman sinadya ni Dr. Allison Zhao na ibunyag ito. Sige, mag-ingat ka. Tumanggo si Dr. Allison Zhao at pinatay ang telepono. Napapagod din siya sa operasyon kanina. Kailangan na rin niyang magpahinga. Bukod pa rito, hindi naman siya madaldal, sinabi na niya ang dapat sabihin, kaya naman pinatay na niya ang telepono. Malalaman kaya ang kanyang pagkatao, at mabubunyag kaya ito? Kung malalaman nga, ano ang gagawin? Maaari pa ba siyang manatili sa respiratory medicine? Nang patayin niya ang telepono, natigilan si Brian Ye sandali. Kahit na naisip na niya ang posibilidad na ito noong nasa operating room pa siya, kinagat niya ang kanyang ngipin at nagdesisyon na sumugal, pero hanggang ngayon, hindi pa niya talaga naisip ang problemang ito. Ngunit matapos mag-isip sandali, napagtanto ni Brian Ye na ang mga problemang ito ay hindi pa rin masasagot. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya kapag nangyari na iyon. Lalo na ang tanong kung mananatili ba siya sa Department of Respiratory Medicine ay mas mahirap pang maintindihan. Sa kanyang pananaw, gusto niyang manatili. Ang atmosphere ng department at ang estado ng trabaho sa harap niya ay gusto niya, pero kaya ba niyang magdesisyon kapag nangyari na iyon? Bahala na, isang hakbang sa isang pagkakataon, maghintay na lang tayo hanggang sa dumating ang araw na iyon. Matagal na panahon, umiling si Brian Ye, inalis ang kanyang mga iniisip, bumantong hininga, at nagdesisyon na huwag nang isipin ang mga bagay na hindi pa dumarating. Ibinalik niya ang tingin sa telepono, nang makita ang pangalang Michelle Fang sa screen ng telepono, hindi maiwasang magpakita muli si Brian Ye ng pag-aalala. Para sa 3 taong hindi niya natawagan kanina, tinawagan na niya sina Dr. Thomas Wang at Dr. Allison Zhao, at si Michelle Fang na lang ang natitira. Tatawagan ko ba siya? Nakaramdam si Brian Ye ng pagkalito, at nagdadalawang isip siya sa mga problema kanina, at maaari niya itong itabi muna at huwag nang isipin, pero ang problemang nasa harap niya ay isang problemang kailangan niyang harapin agad. Sa kasalukuyang sitwasyon, base sa impormasyong ipinadala sa kanya ni Michelle Fang, basta't tatawag siya, tiyak na aaya siya ni Michelle Fang. Sa kanyang puso, ayaw na niyang lumabas ngayon. Pero si Michelle Fang ay napaka-caring at masigla, at mag-iiwan siya ng mensahe at tatawag sa kanya pagbalik niya. Kung hindi siya tatawag, parang hindi maganda. Bahala na, holiday naman ngayon, magpahinga na lang tayo. Sa huli, kinagat ni Brian Ye ang kanyang ngipin, kinuha ang telepono, at tinawagan si Michelle Fang. Hello. Brian Ye, ikaw ba yan? Mabilis na nasagot ang tawag, at ang boses ni Michelle Fang na puno ng sorpresa at saya ay narinig sa telepono. Ah! Ako nga. Medyo nagulat si Brian Ye. Matagal na panahon na simula nang tawagin si Brian Ye sa kanyang pangalan. Sa ospital, maging ang mga pasyente o mga kasamahan, halos lahat ay tinatawag siyang Dr. Ye. Sa labas, karaniwan na ay Mr. Ye. Bigla niyang narinig ang mga salita ni Michelle Fang, talagang nagulat si Brian Ye. Pero pagkaraan ng sandali, nakaramdam siya ng isang uri ng kabaitan sa kanyang puso. Brian Ye, nasaan ka ngayon? Bakit naka-off ang telepono mo kanina? Napakasaya ni Michelle Fang. Hindi ko napansin na naka-off ang telepono ko kanina. Pasensya na, nandito ako sa duyuhaw. Sabi ni Brian Ye na may paghingi ng tawad. Ha? Duyuhaw? Talaga? Totoo ba? Isang ekspresyon ng hindi paniniwala ang makikita sa mukha ni Michelle Fang, at puno ng sorpresa ang kanyang tono. Ah, totoo, bakit? May bakas ng pagdududa sa mga mata ni Brian Ye, at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang kasaya si Michelle Fang. Ang galing! Sumigaw si Michelle Fang sa sobrang tuwa. Nang mapansin niya na ang mga tao sa paligid niya ay nakatingin sa kanya, medyo namula ang kanyang pisngi, at humingi siya ng paumanhin sa kanila, at bahagyang pinigilan ang kanyang excitement. Binabaan niya ng kaunti ang kanyang boses, pero may hindi mapapantayang saya pa rin sa kanyang boses, nandito rin ako sa duyuhaw, nasaan ka? Hahatawin kita ngayon. Ha! Nandito rin pala siya. Ang swerte naman. Nang marinig ang mga salita ni Michelle Fang, hindi maiwasang matigilan si Brian Ye. Ngunit mabilis niyang sinabi kay Michelle Fang ang kanyang lokasyon. Hintayin mo ako, darating na ako. Matapos marinig ang eksaktong lokasyon ni Brian Ye, agad na pinatay ni Michelle Fang ang telepono. Sa sandaling ibaba niya ang telepono, hindi maiwasang mahigpit na hawakan ni Michelle Fang ang kanyang kamao at masayang iniwagayway ito sa ere. Napakasaya niya.
Nagising siya kanina, hindi pa nga siya nagsisipilyo, nagpadala na agad siya ng mensahe kay Brian Ye at gusto niyang yayain si Brian Ye. Pero nakita niyang naka-off ang telepono ni Brian Ye, at hanggang tanghali, hindi pa rin ito bumukas. Disappointed siya. Sa huli, hindi niya inaasahan na nang sumuko na siya at magdesisyon na pumunta sa supermarket at bumili ng mga snacks, tinawagan siya ni Brian Ye, at nasa lugar pa nga siyang pupuntahan. Ang laki ng mall dito. Paano siya hindi matutuwa? Nang maramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya, saka lang natauhan si Michelle Fang sa kanyang excitement at saya, tumingin siya ng may pagkahiya sa mga tao sa paligid niya, at saka iniwan ang shopping cart. Maingat niyang pinili ang mga gamit at masayang naglakad patungo sa pinto ng supermarket. Brian Ye. Medyo pamilyar si Michelle Fang sa duyuhaw. Di nagtagal, nakarating na siya sa sinabi ni Brian Ye, at nakita niya ang figure ni Brian Ye na naghihintay sa kanya mula sa malayo. Habang nagmamadaling binati si Brian Ye, binilisan pa ni Michelle Fang ang lakad at naglakad patungo kay Brian Ye. Nandito ka pala, bakit ang bilis mo? Malapit ka ba? Hindi inaasahan ni Brian Ye na napakabilis na dumating ni Michelle Fang, hindi niya maiwasang matigilan. Nang makita niya si Michelle Fang na tuwang-tuwa na naglalakad palapit sa kanya, dali-dali niya itong binati. Oo, malapit lang ako. Sabi ni Michelle Fang na may pananabik, akala ko nasa trabaho ka ngayon, at walang oras. Hindi ko inaasahan na sa ganoong pagkakataon, nandito ka sa duyuhaw. Nagtatrabaho nga sana ako, pero may pansamantala lang, kaya humingi ako ng leave. Paano ka, kakabalik mo lang galing sa paglipad, bakit hindi ka nagpahinga? Nakatingin kay Michelle Fang ng may kagalakan at kagalakan, ang mga sulok ng bibig ni Brian Ye ay hindi maiwasang umangat. Si Michelle Fang ay parang araw na puno ng positibong enerhiya, puno ng nakakahawang kapangyarihan, at maaaring magpasaya at masaya sa mga taong nakatayo sa tabi niya. Ako, lalabas ako ng shopping, lalabas para maglaro, lalabas para maghanap ng makakain, magpahinga lang. Ayoko maghapon sa bahay. Kinusat ni Michelle Fang ang kanyang malalaking magagandang mata, paano ka, bakit mo gustong pumunta dito? Pagtapos ng trabaho, may naisip akong bilhin, lumapit ako. Naalala ni Brian Ye na noong nakausap niya si Michelle Fang sa telepono noon, sinabi niya na kung lalabas siya para kumain, tatawagan niya ito, biglang naging hindi komportable ang mga mata niya, at hindi siya nang ahas na sabihin na pumunta siya rito para kumain. Sa kabutihang palad, si Michelle Fang, na nasa excitement, ay hindi masyadong nagbigay pansin sa mga detalyeng ito. May gusto ka rin bang bilhin? Nagkataon lang, sabay tayong mamili. Pagkatapos ng pagbili, dadalhin kita sa isang lugar na kakainan na sobrang sarap. Nang marinig na dumating din si Brian Ye para bumili ng mga bagay, biglang nagliwanag ang mga mata ni Michelle Fang at direktang nagmungkahi. Sige. Ngumiti si Brian Ye na may kaunting guilt sa kanyang puso. Tere na nga. Bilasan na natin, tapos kumain ka na ng maaga sa gabi. Ang init ng negosyo sa lugar na iyon, kailangan mong pumunta ng maaga para makakuha ng pwesto. Sabi ni Michelle Fang, kinuha niya ang kamay ni Brian Ye at naglakad patungo sa supermarket. Mula noong nasa hustong gulang, si Brian Ye, na hindi pa gaanong naging matalik sa kabaligtaran na kasarian, ay biglang nakaramdam ng lambot ng kanyang mga palad, at biglang naramdaman na parang nagkaroon ng electric shock, at ang kanyang buong katawan ay biglang nanigas. Naramdaman ni Michelle Fang ang paninigas at pagtutol na nagmumula sa palad ni Brian Ye, biglang natauhan siya, at mabilis na binitawan ang kamay ni Brian Ye, biglang namula ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang makita niyang si Brian Ye ay nakatayo pa rin doon na parang tulala, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, "Tere na," kay Brian Ye, pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang kanyang ulo at mabilis na naglakad patungo sa supermarket. Nakakahiya. Habang naglalakad siya pasulong, naramdaman ni Michelle Fang sa kanyang puso na hindi siya makapaghintay na itago ang isa sa kanyang mukha, o makahanap ng lugar na mabutas. Natuwa siya sandali, at hindi masyadong nag-isip, tinuring niya talaga si Brian Ye bilang matalik niyang kaibigan na si Edna Joe, at iniunat ang kanyang kamay. Kung hindi, kahit na siya ang magkusa, hindi siya magiging matapang. Umaasa siyang hindi iisipin ng mga tao na isa siyang napaka-casual na babae. Naramdaman na lang ni Michelle Fang na sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso, parang drum, na naririnig pa nga niya. Naka-recover din si Brian Ye, namula ang mukha, at medyo alanganin ang ekspresyon niya kasunod ni Michelle Fang, biglang naging awkward ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Eto, magtulak tayo ng cart.
Hanggang sa pagpasok ng supermarket ay nag-ipon ng lakas ng loob si Michelle Fang at lumingon kay Brian Ye, sinira ang nakakahiyang kapaligiran. Sige, ako na. Nagmamadaling naglakad si Brian Ye sa gilid ng cart, itinulak ito, at naglakad pasulong. Matapos masira ang awkward na kapaligiran, agad na naging masigla muli si Michelle Fang. Nawala lang ng tuluyan ang awkward na atmosphere sa pagitan nilang dalawa, at pareho silang tahimik na tinatrato dahil hindi nangyari ang bagay na kanina lang. Kadalasan, nagsimula silang mamili sa supermarket. Hanapin mo to para sa akin. Nang magsimulang mamili sina Brian Ye at Michelle Fang sa supermarket, sa isang matayog na gusali sa Yanjing City, sa isang marangyang opisina, si Christian Gao, nakababalik lang mula sa Beijing Third Hospital, ay umupo sa kanyang leather chair, wala ng mukha. Noong nasa Beijing Third Hospital siya dati, kapag kaharap niya ang mga eksperto, yung tipong maaraw ng ngiti at magalang nakakisigan, gwapong mukha, parang madilim. Lumabas siya sa tinte at nag-dial ng numero sa pangkalahatan, tulungan akong malaman, sino ang doktor na nagsagawa ng operasyon sa Beijing Third Hospital ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung maglakas loob kang labanan ang ideya ni Dr. Allison Zhao, tiyak na gagawin kang mas masahol pa sa kamatayan ng young master na ito. Pagkatapos ng tawag sa telepono, sumulyap si Christian Gao sa telepono, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, nakatingin sa malayong kalangitan sa labas ng bintana, may malamig na kinang sa kanyang mga mata, at bahagyang lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Noong nakaraan, kahit gaano karaming manliligaw o kabaligtaran na kasarian ang lumitaw sa tabi ni Dr. Allison Zhao, hindi ito sineseryoso ni Christian Gao, kasama na ang doktor na nagngangalang Brian Ye noong nakaraan. Hindi rin niya ito sineryoso. Sa isang pagtingin sa kanyang mukha, hiniling niya sa isang tao na magbigay ng mensahe kay Brian Ye, dahil lang sa pakiramdam niya ay kailangang ipahayag ang kanyang pag-iral at ang kanyang soberanya. Ang layunin ay hindi upang puntiryahin si Brian Ye, ngunit upang patayin ang manok at ang unggoy. Ngunit ngayon, pinaramdam ng misteryosong doktor na iyon si Christian Gao na nanganganib sa unang pagkakataon. Bagamat mula sa impormasyong nakalap at natutunan sa ngayon, ang posibilidad ng relasyon ni Dr. Allison Zhao sa misteryosong doktor ay napakababa, at sa paghusga mula sa mga kasanayan sa operasyon na ipinakita ng misteryosong doktor, ang kalaban ay malamang na mas matanda kay Dr. Allison Zhao. Mas malaki ito ng kaunti. Ngunit ang pang-anim na pandama at intuition ng lalaki ay nagparamdam pa rin sa kanya ng matinding pagkabalisa. Noong nasa operating room siya, pinapanood si Dr. Allison Zhao at ang misteryosong doktor na nagtutulungan sa operasyon, ilang beses na siyang nabalisa, at ngayon lang, lahat ng mensaheng ipinadala niya kay Dr. Allison Zhao ay parang mga batong lumulubog sa dagat. Nang hindi sinagot ang tawag, ang pagkabalisa at pagbabante sa kanyang panloob na intuition ay tumaas sa sukdulan. Naniniwala siya sa kanyang sixth sense. Ang pakiramdam na ito ay ilang beses nang nasa merkado, na tumutulong sa kanya na gumawa ng mga tamang desisyon at maiwasan ang mga mapanganib na desisyon. Kaya naman, pagbalik niya sa opisina ay agad siyang naghanap ng matutunton sa pagkakakilanlan ng misteryosong doktor. Hanggat hindi niya nalaman ang kanyang tunay na pagkatao at ang relasyon nila ni Dr. Allison Zhao, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi ito maalis. Hindi nag-alala si Christian Gao sa kaligtasan ni Dr. Allison Zhao, at hindi rin niya sinubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-alis kay Dr. Allison Zhao, tulad ng mga reporter at eksperto na iyon, dahil alam niya ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa unang lugar. Sa sandaling kailangan ito ni Dr. Allison Zhao, isang tao lang ang lumitaw sa tamang panahon at madaling madala si Dr. Allison Zhao, at iyon ang master na inayos ng pamilya Zhao. Mr. Ralph, ginawa mo ba ito sa huling pagkakataon gamit ang apelyidong Ye? Pagkaraang tumingin sa kalangitan sa labas ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang sandali, si Christian Gao, na may malungkot na ekspresyon, ay muling kinuha ang telepono at nag-dial ng numero. Wala pa akong nagawa, at hindi pa nakakahanap ng angkop na pagkakataon. Alam mo, Mr. Gao, ang Yanjing City ay kamakailan lamang ay nasa isang medyo sensitibong panahon, at lahat ay hindi nang ahas na kumilos. Sa gilid ng mikropono, ang boses ni Mr. Ralph Lin na nagbanta kay Brian Ye noong nakipagkita siya kay Brian Ye sa ospital noong nakaraan, ngunit sa wakas ay binyantaan ni Brian Ye. Mr. Ralph, may magagawa ka ba kamakailan? Bigyan mo siya ng leksyon. Okay lang kung hindi ganoon kalaki ang galaw. Malungkot at totoo si Mr. Gao. Dahil nagsalita si Mr. Gao, okay lang, aayusin ko kaagad.
Saglit na nag-isip si Mr. Ralph Lin, na para bang pagkatapos ng pagdaragdag ng mga benepisyo at pagkalugi, at kung magagawa niya ba ito, aniya. Okay. Saka ako maghihintay ng good news ni Mr. Ralph. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Christian Gao. Kahit sino pa ito, basta't maglakas loob akong labanan ang ideya ni Dr. Allison Zhao, tiyak na gagawin ko siyang walang kwentang tao. Nang ibaba niya ang telepono, baka sa mukha ni Christian Gao ang nakakatakot na tingin. Ngayon ay ginawa niya ang tawag na ito partikular. Bilang karagdagan sa labis na pagkabalisa, nais niyang makahanap ng isang vent na mailalabas. Ang mas mahalagang bagay ay napagpasyahan niyang kaagad sa mundong ito, o, sa misteryosong doktor na hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, ilabas ang babala ng kanyang Christian Gao, kung sino man ang makatama sa ideya ni Dr. Allison Zhao, sisirain niya si Christian Gao. At ang babalang ito ay ibinigay ng batang nagngangalang Brian Ye. Ang medikal na doktor na iyon na nagngangalang Brian Ye ay ang manok na ginamit ni Christian Gao upang balaan ang mga unggoy. Pinabalik ni Brian Ye si Michelle Fang sa bahay nito, at nang pauwi na siya, halos 10:00 na ng gabi. Noong hapon, pumunta siya sa supermarket kasama si Michelle Fang. Pagkatapos mamili, dinala siya ni Michelle Fang sa isang malayong bukid sa gilid ng Yanjing para maghapunan. Kailangang sabihin na si Michelle Fang ay isang magaling na foodie, ang pagkain sa bukid na ito ay talagang napakasarap. Pagkatapos kumain ni Brian Ye sa tanghali, kumain pa siya ng marami sa gabi. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Michelle Fang na dalhin si Brian Ye sa isang malapit na amusement park para maglaro sandali para hindi masayang ang mahalagang oras sa paglalakbay. Hindi siya umalis pa uwi hanggang pagkatapos ng 9:00. Masasabing ito ang pinaka-indulgent na araw ni Brian Ye nitong mga nakaraang buwan. Maliban sa operasyon sa umaga, ang buong hapon ay puro kain at laro. Walang practice o pag-aaral, puro indulgence lang. Para kay Brian Ye, ito ay hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, habang hawak ang manibela at nagmamaneho sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalye, ang puso ni Brian Ye, bukod sa kaunting pagsisisi sa pag-aaksaya ng oras, ay may bahagyang kagalakan at pananabik, isang mahinang tamis sa kanyang puso. Isang matamis, masayang pakiramdam. Lalo na kapag naaalala niya ang kamay ni Michelle Fang sa mall kanina, nang hawakan ni Michelle Fang ang kanyang kamay, ang kanyang palad ay nanlambot. Nang maalala niya ang paglalaro nila ni Michelle Fang sa playground, nagulat si Michelle Fang at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Nang hawakan siya sa baywang, ang lambot ng pakiramdam sa kanyang likod, hindi mapigilan ang pag-angat ng mga labi ni Brian Ye. Sa kanyang puso, mahina siyang nananabik na makita si Michelle Fang sa susunod. Brian Ye, kailangan mong maging malinaw sa iyong posisyon. Ngayong hindi mo pa naiuulat ang iyong mga hinaing at ang iyong mga kasanayang medikal ay hindi pa nakakamit, paano mo maiisip ang gayong indulhensya? Biglang nagising si Brian Ye sa gulat, mabilis na pinigilan ang pag-asa at pinanabik sa kanyang isipan, at palihim na binalaan ang sarili. Kasunod ng kontrobersya sa operasyon, si Dr. Allison Zhao, ang batang babaeng direktor ng 3rd Northern Suburb Hospital, ang star doctor ay muling sumikat. Sa katunayan, simula nang maibalita ang operasyon sa aksidente sa sasakyan, si Dr. Allison Zhao ay nasa isang mainit na estado at nakakakuha ng maraming atensyon. Ngunit hindi tulad ng dati, ang pagsikat ni Dr. Allison Zhao sa pagkakataong ito ay umabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Gumawa ng himala. Ang batang magandang direktor at ang misteryosong katulong ay nagsama-sama para gawing posible ang imposible. Pinuri ni Professor Harlem Chen si Dr. Allison Zhao bilang pag-asa para sa kinabukasan ng neurosurgery. Matagumpay na nagawa ang imposibleng operasyon. Ang batang magandang direktor at ang misteryosong katulong ay nagsama-sama para sampelan ang mga eksperto gamit ang mga katotohanan. Imposibleng operasyon ito. Sabi ng batang magandang direktor, walang imposibleng operasyon. Ang napakaraming balita sa media at mga headline, lalo na ang mga medical media, ay pawang nag-uulat tungkol sa operasyon ni Dr. Allison Zhao. Ang operasyong ito, na nakakuha ng atensyon at kontrobersya mula sa simula, ay naging matagumpay, at ito ay nagdulot ng malaking sensasyon sa larangan ng neurosurgery, at maging sa buong medical field. Anong pinagsasabi mo? Matagumpay ang operasyong iyon. Isang eksperto sa opisina ng direktor ng neurosurgery sa isang malaking ospital sa Yanjing ang nagsalita ng diretso at sinabing hindi magiging matagumpay ang operasyon. Nang marinig ang ulat mula sa katulong, nanlaki ang kanyang mga mata, at halos mahulog ang salamin sa ilong niya. Sa wakas, natauhan siya, mabilis na kinuha ang telepono, at sinimulang suriin ang balita ng personal.
Matapos niyang mabasa ng mabuti ang ulat tungkol sa operasyon, nanatili roon ang eksperto na parang manok, nagbubulong-bulong sa sarili, imposible, imposible, paano nangyari ito? Oo, imposible. Tulad ng ekspertong ito, marami pang ibang eksperto. Hindi lang ang ekspertong ito ang hindi optimist sa operasyon noong una, kundi halos lahat ng eksperto sa larangan ng neurosurgery sa Yanjing. Yaong mga hindi nakapunta para manood ng operasyon noong araw na iyon, kabilang na ang mga maagang umalis, ay walang unang reaksyon nang matanggap nila ang balita. Lalo na ang mga eksperto na nakapunta sa mismong lugar noong araw na iyon, pero umalis pagdating, ay hindi makapaniwala na totoo ang balita. Malinaw sa kanila kung gaano kababa ang posibilidad na maging matagumpay ang operasyon. Nag-uulat ng maling balita ang media. Ito ang naisip nila, pero nawala rin ito agad. Hindi naman siguro isang media lang ang nagsisinungaling. Ang daming media na nag-uulat ng balitang ito. Nagsisinungaling ba silang lahat? Alam din nilang imposible. Nagsisinungaling ba ang North Suburb 3rd Hospital? Imposible rin ito. Maraming tao ang nakabantay sa operasyong ito. Wala silang lakas ng loob na magpanggap. Siyempre, wala rin silang kakayahang magpanggap. Ang mga nanonood noon ay pawang mga eksperto sa larangan, at kahit ang pinakamaliit na pagkilos ay tiyak na hindi nila mapapansin. Tungkol naman sa lahat ng eksperto na tumutulong sa Beijing 3rd Hospital para magpanggap. Mas lalong imposible. Bakit nila gagawin iyon? Ang mga ekspertong iyon, tulad ni Professor Harlem Chen, ay nasa tuktok na ng larangan at nirerespeto ng mundo. Kahit ang kanilang social status o economic income ay napakataas. Ano kaya ang maibibigay sa kanila ng North Suburbs 3rd Hospital? Ang tanging posibilidad ay, sa kanilang mga mata, ang pinaka-imposibleng bagay ay nangyari nga. Ang operasyong ito ay naging matagumpay. Pero paano nangyari ito? Dahil sa pagdududang ito, maingat na binasa ng mga ekspertong ito ang lahat ng ulat tungkol sa operasyon. Buti na lang, kahit hindi na interview ng mga reporter ang misteryosong katulong o si Dr. Allison Zhao, nakapanayam pa rin nila ang tungkol sa operasyon. Marami naman kasing eksperto ang nakasaksi sa buong operasyon, at masaya ring makipagtulungan ang mga leader ng Beijing Hospital sa mga reporter at ibigay sa kanila ang mga detalye ng operasyon. Kaya naman, ang ulat sa operasyon ay detalyado pa rin. Ganito rin ba talaga? Sobrang abnormal. Matapos panoorin ng mabuti at lubusan ang operasyon, lubos na nagulat ang mga taong ito. Matapos ang malaking pagkagulat, lubos na kumbinsido ang mga eksperto kay Dr. Allison Zhao at sa misteryosong katulong. Yaong mga hindi nakapunta sa lugar o nakapunta sa lugar, pero hindi nakarinig ng paliwanag ni Director Wilson Lee tungkol sa surgical plan noon, at umalis ng diretso, isa-isa silang nagsisi. Napalampas nila ang isang napakagandang operasyon. Lalo na yaong mga pumunta sa lugar pero umalis ulit, gusto nilang sampelan ang kanilang sarili. Kung alam lang nila na ang operasyon ay magiging ganoon kaganda, hindi sila aalis. Isang himala ito. Maging ang kahangahangang surgical plan ni Dr. Allison Zhao, o ang napakagaling na surgical technique ng misteryosong katulong, pati na rin ang super perseverance at performance, ay nakatadhana ng maging isang mito at alamat sa larangan ng domestic neurosurgery. Pero napalampas nila ang oportunidad na masaksihan ang mito at alamat. Kasabay ni Dr. Allison Zhao, naroon din ang Beijing 3rd Hospital at ang misteryosong katulong. Matapos hiramin ang popularidad ni Dr. Allison Zhao noong nakaraan, muling ginamit ng Beijing 3rd Hospital ang popularidad ni Dr. Allison Zhao para mapataas pa ang kanilang popularidad at impluensya. Pero kung ikukumpara, mas sikat ang misteryosong katulong. Mas sikat pa nga ang misteryosong katulong kaysa kay Dr. Allison Zhao. Dahil sa kanyang misteryosong pagkatao, dahil sa kanyang napakagaling na surgical skills, dahil sa unanimous praise ng lahat ng eksperto na nakapanood ng operasyon, at sa pagsisisi na hindi nila alam ang kanyang pagkatao at hindi sila nakakapag-usap sa kanya. Nagdulot ito sa kanya ng mas maraming atensyon, mas mainit na pag-uusap, at maging kontrobersya. Karamihan sa mga tao ay nagpapakita ng kanilang malaking paghanga sa kanya. Iniisip nila na ito ay isang napakagaling na eksperto, isang tunay na eksperto. Wala siyang pakialam sa katanyagan at kayamanan. Itinuturing niyang basura ang katanyagan, at nag-focus lang siya sa pag-aaral ng surgical techniques. Mas malakas siya kaysa sa mga eksperto na naghahangad ng katanyagan at kayamanan. Pero mayroon ding mga conspiracy theorists na hindi naniniwala na may mga taong itinuturing na basura ang katanyagan. Ang misteryosong katulong na ito ay isang misteryo lang, isang hype lang, at isang laro.
Malalaman din ang kanyang pagkatao. Hindi na ito ang unang beses na lumitaw ang ganitong uri ng business hype methods, lalo na simula nang pumasok sa information age. Ngunit maging ang conspiracy theorist o yaong mga humahanga sa misteryosong katulong, ang isang bagay na pinagkasunduan ng lahat ay ang kanilang pagtatangka na hulaan at alamin ang pagkatao ng misteryosong katulong, sinusubukan nilang alamin kung sino siya. Ngunit sayang, wala ni isa sa mga taong ito o sa mga reporter ang may kahit anong clue, at hindi rin nila mahanap ang mga nauugnay na clue, at ang mga eksperto na pinaghihinalaan ay nagsalita na at sinabing hindi sila iyon, wala silang ganoong kakayahan. Ang mga leader ng Beijing Third Hospital, pati na rin ang mga doktor at nurse na nakilahok sa operasyon noong araw na iyon, ay hindi alam ang pagkatao ng misteryosong katulong, o kahit isang clue. At si Dr. Allison Zhao, ang tanging nakakaalam ng pagkatao ng misteryosong katulong, ay nanatiling tahimik, kahit anong tanong nila, kahit sino man ang magtanong, ayaw niyang ibunyag ang pagkatao ng taong ito. Isang panahon, ang pagkatao ng misteryosong katulong ay naging isang misteryo. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.